Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. For today's video, pag-uusapan natin yung mga unable to process. Ano yung dahilan, ano yung dapat iwasan, paano natin magiging successfully loaded yung mga unable to process natin. So, tingnan nyo lang kung magkatulad yung ipapakita ko sa inyo na scenario. And then kung hindi, mag-comment na kayo dyan sa ating comment section dahil sasagutin natin ang bawat katanungan ninyo. So, number 1 na pag-uusapan natin, ipapakita ko dito sa gilid, okay? So, ito yung nakalagay. Unable to process transaction, enter PIN has already been claimed. Ayan. So, maraming nangyayaring ganyan, mga ka-onliners. Kung kayo mismo yung bumili ng load kay GCash and then na-register nyo ng unang beses and then lumabas unable to process. Ayan. And then, nag-try kayo ulit. Tapos, sa pangalawang pagkakataon, ang lumabas, unable to process. Tapos, may karugtong na siya na enter PIN has already been claimed. Huwag kayong mag-alala mga ka-onliners kasi parating nangyayari yan kapag dalawang beses nyong ine-enter yung PIN sa same box number. So, yung unang pagkakataon, nag-unable to process lang yun siya mga ka-onliner. Siguro dahil sa system ni web loading tool ng Signal. Pero, ongoing process na po yung inyong mga load noon. Kapag po kasi maraming naglo-load and then minsan nagkaka-technical error din yung web loading tool kaya kahit successfully loaded, nakalagay is unable to process. So, paano nga ba natin malalaman na papasok na yung load natin at yung ating PIN is na-claim na talaga ng box na niloadan natin? So, ito yung step-by-step na guide. Unang-una, punta kayo dito sa my web loading tool. Ayan. And then, pangalawa, i-click nyo yung account balance inquiry or prepaid inquiry. Ayan. Kapag na-click nyo yan mga ka-onliners, yung account number na niloadan nyo na nagkaroon ng unable to process, PIN enter has already been claimed. Ayan, ilalagay nyo dyan yung 8-digit na account number. Okay? And then, gawin nyo is mag-request kayo kung pumasok na yung load. So, may nakalagay na submit dyan. Ayan. And then, i-hit nyo yung submit button. And then, wait lang kayo ng ilang segundo. Scroll up nyo. And then, dyan sa ilalim makikita nyo yung date and yung expiry. Kapag yung expiry is sa June na ma-expire, kunyari may kayo nag-load, and then sa June na ma-expire, ayan, ibig sabihin pumasok na yan. Mag-aantay lang kayo ng 3 minutes to 30 minutes, okay, sa inyong mga box and TV kung papasok na yung inyong mga load. So, nasa kalagitnaan yan ng 3 minutes to 10 minutes, kadalasan pumapasok na po yung load. Yung pangalawa mga ka-onliners, eto siya. Unable to process transaction, PIN enter is not valid. Okay? So, dalawang scenario lang po yung nagkakaroon ng ganyan. So, yung una po na problema, yung pagka-enter nyo po ng PIN is may 1 or 2 digit na mali. Pero if ever naman po na tama naman po yung pagka-enter nyo ng PIN, tapos yan pa rin yung lumabas, enter nyo lang ulit ng isa pang beses. Kapag ganun pa rin yung sinabi, enter nyo lang ulit ng isa pang beses hanggang 5 times, okay? Magsa-successfully loaded na po yan siya kasi nararanasan ko yan. Kapag tama naman yung inyong mga PIN. Yung pangalawang scenario, PIN enter is not valid kapag nag-purchase kayo ng load sa Signal and sa Satellite. So, nagkakaroon ng invalid PIN kapag mali yung load purchase natin. And, ganun din kay Satellite. Si Satellite, kapag pumurchase ka ng ibang load, like Satellite yung box mo, tapos Signal naman yung pinurchase mo, magkakaroon yan siya ng invalid load. Okay, lahat na nakalagay na Satellite load dyan, pwede sa ating mga boxes. Okay? Pwede po yan. Kasi wala namang app si Satellite. Si Signal lang po yung may app, kaya minsan nagkakaroon ng maling purchase sa mga load kasi merong Play Premium at saka prepaid. So, lagi nating tatandaan kapag box yung ating ilo-load sa TV Direct, dapat may nakalagay na prepaid load 200 or any amount basta meron lang siyang prepaid load. Yung pangatlo naman mga ka-onliners, ito siya, unable to process transaction, this load with enter PIN
is different from the load active in account number. Ibig sabihin nito, yung load purchase mo nung nakaraang month and this month is magkaiba. So, kunyari, nag-load ka sa Signal mo ng 200 prepaid load last month. And then, gusto mong dadagdagan yung load mo. Gagawin mo siyang 300 prepaid load this month sa Signal mo. So, hindi pa na-expire yung nakaraang load mo, nag-registered ka na ulit, ito yung lalabas. Unable to process transaction, this load with enter PIN is different from the load active in your account. So, ano ba ang gagawin? Masasayang ba yung niload natin kasi hindi pa na-expire tapos bumili tayo? Don't worry mga ka-onliners. After ng expiration nyo, yung binili nyong load na 300, pwede nyo na siyang i-registered. Basta tapos na yung expiry. For example, May 2 kayo mag-e-expire. And then, yung load purchase na 200 mag-e-expire sa May 2. So, yung load purchase mo na 300, ere-registered mo siya sa May 3. And then, subukan nyo ulit, isubmit kasi magsa-successfully loaded na yan mga ka-onliners. Kasi na-try ko na yan ng ilang beses din, okay? So, sa mga natutulungan ko, mga ka-onliners. So, hindi po yun masasayang, okay? Basta, same po yung ating biniling load. Kapag sa satellite, ganun din po yung nangyayari. Ngayon, 99 ka, and then next month, mag 199 ka, hindi pa expire, yun din yung lalabas. This load with the enter PIN is different from the load active in your account. Yun din yung lalabas. Pero kapag expired ka na mismo, tapos magre-registered ka, panigurado yun mga ka-onliners. Papasok yung ating load kahit nagtaas or nagbaba tayo ng amount sa ating mga box. Take note na yung signal load dapat sa signal box lang. And then yung satellite load dapat sa satellite box lang po siya mga ka-onliners para wala tayong problema. Yung pang-apat natin is yung postpaid box. Ano ba itong postpaid box? Paano malalaman kung postpaid box yung ating mga box ng Signal? Okay? Itong postpaid box is hindi pwede yung PIN ni GCash na i-register dito sa postpaid box. Hindi ko alam kung bakit. Pero malalaman mo kung postpaid o prepaid yung iyong box. Yung postpaid, ayan, may nakalagay na ganyan. Serial number, STB ID, SC, ayan. Tapos yung batch number sa ilalim. And then, isa pa na malalaman mo na postpaid yung box mo. Yung meron kang ATM card, parang ATM card, ayan. Tapos may nakalagay dyan yung box number mo mismo. Yan yung gagamitin mo sa paglo-load. Ayan, yung nakikita nyo. Yan yung postpaid box. So, paano naman kapag prepaid box? Paano natin malalaman? So, kapag prepaid box, ayan, sa cartoon mismo ng ating mga box, meron nakalagay na CCA number, which is yung 12 digit or sometimes 11 digit. Tapos may S number, STB ID, ayan. And then, itong CCA number, ito yung guide natin para makuha natin yung 8-digit na account number na pwede nating i-load gamit yung PIN ni GCash papunta sa ating mga Signal web loading tool. Ayan. Yan yung pinagkaiba ng postpaid at saka prepaid. O yun pala, hindi pala pwede yung postpaid na i-load sa ating mga GCash kasi yung honored lang ni GCash na nakalagay doon is Signal prepaid load. Okay? Kung mababasa nyo talaga, prepaid load lang yung ino-honor ni GCash na pwedeng i-load. Okay? Ito yung panglima, okay? Marami talagang nagkakamali dito, mga ka-onliners. Yung panglima naman is yung ating box number or account number. Nagsasabi yung iba, ma'am, bakit 12 digit yung aming account number or CCA number na nakalagay sa aming box? Ma'am, bakit 11 digit yung aming CCA number na nakalagay sa box? Bakit unable to process, ma'am? Bakit 8 digit? Saan ba makukuha yung 8 digit? So, ito yung sagot sa inyong mga katanungan. Yung nakalagay na CCA number sa ating mga box, guide po yan. At kailangan natin yan para makuha or ma-retrieve yung ating mga 8-digit account number na yung gagamitin natin sa paglo-load sa ating web loading tool ng Signal. So, unang-una,
Okay, paano ba natin mare-recover yung ating 8-digit para successfully loaded na at hindi unable to process? So, bago yan, clarification, kapag 12-digit or 11-digit yung i-enter natin sa ating mga web loading tool, lalabas talaga yan unable to process. Okay, box number is invalid. Okay, so yun yung lalabas dyan mga ka-onliners. So para hindi maging unable to process at successfully load yung ating mga box, punta tayo dito sa ating Chrome mga ka-onliners, and then i-search natin dito Signal Web Loading Tool. Kapag andyan na, kung nakikita nyo yung may nakalagay na account inquiry, ayan, yan yung pino-point out ko. I-click lang natin yung account inquiry na yan mga ka-onliners, and automatic madadirect tayo dito. Ito naman mga ka-onliners is i-input natin yung ating CCA number na nandoon sa ating box, yung 12-digit, minsan 11-digit. So kapag nakuha mo na yung 12 or 11 digit ng inyong mga CCA number, is ipipaste lang natin dito or itatype. Ayan. So, after nito mga ka-onliners, syempre, i-hit natin yung submit button. Ayan. So, mag-aantay lang na tayo ng ilang segundo. Okay? Ayan na. So, kapag ganyan yung lumabas, scroll up. And then, makikita nyo dyan sa ilalim. Ayan. May 2, 2024, 10:42 AM. Your prepaid account number 9467549 and is paired to enter smart card CCA number. Ayan. So, kung nakikita nyo, tugma sa ating CCA number na in-enter. So, ibig sabihin, itong 9467549, ito na yung ating mga 8-digit account number. So, ito na yung gagamitin natin sa ating mga web loading tool para magiging successfully loaded yung ating paglo-load sa ating Signal or sa ating Satellite mga ka-onliners. Same process lang po sa Satellite and sa Signal, okay? Kasi makatulad lang sila na may nakalagay na CCA number. Okay po mga ka-onliners? So, kung okay na mga ka-onliners and then nakuha nyo na yung inyong 8-digit account number, pwede na kayong mag-load, and then yung unable to process, magiging successfully loaded na po siya. Unang-una, natatandaan natin mga ka-onliners, dapat alam natin yung load purchase na para sa ating box. Pangalawa mga ka-onliners, dapat meron tayong stable internet connection. Pangatlo, meron tayong 8-digit account number. Pang-apat, yung load purchase natin, lagi nating babasahin. Kung satellite, dapat satellite load. Kung Signal naman, dapat may nakalagay na Signal prepaid load. So, lagi nating tatandaan mga ka-onliners, mas mabuti nang nagbabasa tayo kaysa nakikinig lamang. So, thank you for watching, and sana'y nabigyan ko pa kayo ng more information about unable to process, and see you next sa ating pang mga video.